Hello mga kahayahay! Kumusta na nga pala kayo? Sa mga laging nakasubaybay ng aking channel, sa mga laging nanonood ng aking video, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa aking vlog. Kahit na alam niyo naman ng aking channel ay lulubog, lilitaw, minsan may upload pero mas marami yung wala. Lulubog, lilitaw, kami pala ngayon ni Tuto mga kahayahay ay nakasakay na syempre dito sa lumilitaw, sa barko. Pero yung aking katawan, energy at isip ko ay palubog na. Paano ba naman kasi mga kahayahay, pagod, puyat, hilo, yan yung naranasan namin ni Tuto sa aming biyahe. Kaya ngayon, binabawi na namin ni Tuto sa pagkain yung aming karumal-dumal na karanasan. Oh grabe, karumal-dumal talaga. Alas 2 yan ng madaling araw, kumakain kami ni Tuto habang yung ibang mga pasahero ay natutulog kasi alas 3 kasi ang alis ng barko. At balak namin ni Tuto na kapag nakasakay kami ng barko ay babawi kami ng tulog. At dahil nga sa pagod ay pareho din talaga kaming plakda ni Tuto. Pareho kaming napasarap ng tulog at pagising namin ayan, umaga na. Kapag pagod ka talaga no at puyat na puyat, kahit yung posisyon mo na nakaupo ay talagang makakatulog ka. Mabuti na lang talaga at maganda yung biyahe namin ni Tuto dito sa barko. Kalmada yung alon at malamig yung hangin. At yung mga pasahero naman ay hindi gaanong konti, hindi naman gaanong madami. Pero teka, nagtataka talaga ako. Marami ang mga nakaupo kagabi mga kahayahay sa likod ko ng mga pasahero. Kaya nga dito kami sa bandang unahan ni Toto kasi maraming tao dyan sa likod ko. Pero pagising ko ngayong umaga, oh, asaan na sila? Nagsilipad na, hindi man lang nila ako niyaya. Basta maganda yung biyahe namin ni Toto dito sa barko. Malamig talaga yung hangin at maganda ang sunrise. Compare naman doon sa biyahe namin mula dyan sa Kalinog papunta sa Katiklan Pier. Ay nako, grabe talaga yung naranasan namin. Yung inakala namin na ang biyahe namin ay mapabilis at makamura. Kaya kami ay nag-cutting trip from Kalinog to Kalibo. Then Kalibo to Katiklan Pier. Ay nako, mapapamura ka talaga. Nagkamali talaga ako ng desisyon. Dapat pala ang sinakyan ko ay Kalinog to Pasig. Then Pasig to Katiklan para dire-diretso na. Ang nangyari kasi, sumakay kami ng bus from Kalinog to Kalibo. Yung bus na sinakyan namin na akala namin ay makakarating kami ng Kalibo ng 2 hours, inabot kami ng mahigit 3 hours yata kasi parang yung bus na sinakyan namin ay parang namamasahiruhan, ganun ba? Tapos siksikan yung mga pasahero, kaya si Tuto kalong-kalong ko habang nagsusuka tapos ako nahihilo rin. Tapos hindi pa siya aircon, sobrang init yung aming biyahe mga kahayahay na yung pawis ko, natuyo na yung pawis ko sa sobrang tagaktak, sobrang init talaga yung biyahe namin. Doon ako nahilo sa sobrang init, sobrang mali talaga ng naging decision ko kasi doon ba naman ako sumakay sa bus na pampasahiruhan, namamasada siya kasi ang daming pasahero na bumababa, umaakyat, dapat doon na lang kami pala sa diretsuhan. Tapos pagdating doon sa Kalibo, siksikan pa ang biyahe namin kasi ang daming turista na papuntang Boracay, daming bakasyonista, gano'n, nakipag-agawan ako ng lugar. Tapos may bus doon na papuntang Katiklan dahil nga naghahabol ako ng biyahe ng Fastcat papuntang Bulalakaw. Ayun, gingrab ko na yung huling upuan. Isang upuan na lang available. Kaya ang nangyari, kalong ko ulit si Toto doon sa bus na yun. Pero doon sa bus na yun, nakagandahan ay aircon. Kaya lang, nahihilo talaga ako kapag aircon. At doon pa kami banda sa hulihan. Panalangin ko, wag lang sana akong bumigay. Kasi yung katabi ko, nakakaya sa katabi ko, kalaki-laki ko na. Tapos nagsusuka ako, pati yung anak ko nagsusuka. Ay para kaming mother and son na parehong nagsusuka, nakakahiya. Mabuti na lang bagay, malapit na rin kami doon sa Katiklan Pier. Ayun, parang may bumaba yata, yun. Nag-share kami ni Toto ng bangko, lumipat kami. Ay di, settle na kami pareho, kaya si Toto within siguro 30 minutes mahigit. So 30 minutes na yata nakapahinga siya. Kasi kalong-kalong ko siya makayahay. Kawawa talaga yung bata. Kung naawa ako sa sarili ko, hindi ko na pinapansin yung sarili ko. Mas naawa ako kay Toto dahil grabe talaga yung suka niya. Hindi siya kumakain. Lahat ng kinain niya, sinuka niya. Ayaw niya rin uminom ng tubig, ganun. At kapag nahilo talaga ang bata na yan, namumutla, nakala mo talaga isusugod na sa ospital. 2 hours din yung naging biyahe namin galing Kalibo to Katiklan. Tapos pagdating doon sa Katiklan Pier, dali-dali akong kumuha nga sana ng ticket ng Fastcat papuntang Bulalakaw. At sa kasamaang palad, ang cut-off ng ticket ay alas 3 dahil alas 3 yata ang alis ng barko. Dumating kami doon alas 4. Ayun, isa pang masamang balita. Tapos ang kasunod na biyahe ng Fastcat, ayun nga alas 3 ng madaling araw. Alas 3 ng hapon at alas 3 ng madaling araw. At sa mga oras na yun mga kahayahay, between 4 hanggang 3 a.m. ng madaling araw, alam nyo na kung saan kami ni Toto natutulog at hindi nga rin nakatulog kung saan kami na malagi. Kaya grabe ang aming pagod.
puyat. Anyway, ayoko nang balikan yung mga masamang pangyayari namin sa biyahe namin ni Tuto. So, ayaw daw balikan pero ginkwento ko man sa inyo. Ano baga? Pero basta ang alam ko, ayan, nandito na kami sa aming lupang sinilangan sa Bulalakaw. Balik ulit ako sa Bulalakaw. Ayan na, nandito na kami sa pier at malapit na kaming bababa ni Toto at sa wakas, makakapahinga na kami. At pagdating namin doon sa bahay mamaya ni Toto, kami ay mamahinga, magtulog kami maghapon, kakain muna kami at matutulog maghapon. Tapos sasaraduhan namin ang bintana, ang pinto. Yung mga naghahintay ng pasalubong ay lagyan ko na agad ng karatula ang aking gate. Lagyan ko ng do not disturb. Ang mag-disturb, wa pasalubong. Hintayin nyo kung kailan ako magising. Yun ay kung makagising pa. At sa pagising ko, yung pasalubong nyo, panis na. Atat na kami ni Tutong bumaba. Hindi ko alam kung alin ang mauna dito sa amin, kung ito bang sasakyan o ang mga tao ang bababa. Hindi naman gaanong kalakihan itong barkong sinakyan namin na fast cut, pero kaya namang magkarga ng mga malalaking sasakyan bukod sa mga pasahero. Mas mabilis pati ang biyahe kapag Katiklan to Bulalakaw via fast cut kasi parang 3 hours to 4 hours lang ang biyahe eh. Hindi katulad dati sa Katiklan to Rojas Dangay, umaabot siya ng 5 oras. Dati, nung maliliit pa si Kambal, wala pa si Toto, doon kami sumasakay eh. Bulalakaw, biyahe kami ng sasakyan. Bulalakaw to Rojas. Then, doon sa Rojas Dangay, doon kami sumasakay ng barko. Papuntang Katiklan, umaabot siya ng 5 oras. Hindi katulad ngayon, simula nagkaroon dito ng Bulalakaw Port, ayan, nagkaroon na ng fast cut. Kaya, mas madali na sa amin ang magbakasyon dyan sa Panay. Gawa nga na nitong mas malapit na ang biyahe compare dati doon sa Rojas. Aba, si Tuto, wari ko ay nag-stabilize na ang kanyang katawang lupa kasi nga, maiwan lang ang lahat-lahat, wag lang ang kanyang pasalubong na puro piyaya. Yung 2 plastic na hawak niya mga kahayahay, puro piyaya ang laman nun. Nabili nga namin yun ni Toto nung doon kami nakatambay sa pier terminal at maraming nagbebenta doon ng pasalubong. Ang hindi ko lang alam kung ano ang sa utak ni Toto ngayon habang bitbit niya kanyang pasalubong, kung siya ba ay magiging politiko o magiging negosyante. Kung magninegosyo siya, ibibenta niya ng 200 kasi nabili niya yan ng 300. Kung siya naman ay politiko, naku, wari ko'y mamumudmud yan. Eto na yung huling biyahe namin ni Tuto. Uy, wag naman huling biyahe, hindi pa kami mamamatay ha. Ang ibig kong sabihin, ito na yung huling sasakyan na aming sasakyan papunta doon sa amin, sa Alimawan. So, tricycle mula doon sa pier, tricycle papunta doon sa Alimawan. Mayroon pa kaming 30 minutes siguro, 15 minutes or 30 minutes na biyahe bago makarating doon sa bahay. Yung naranasan namin ni Toto sa biyahe ay kwento na lang yon, pero hindi pa kami mananawang magbiyahe kasi marami pa kaming biyahe na magkasama ni Toto sa December at sa susunod pang taon. Si Hani, si Kambal at yung bunso na si Yanyan ayun naiwan doon sa Kalinog. 2 na lang kami ni Toto ang babalik dito sa Mindoro kasi dito siya mag-aaral ng grade 6 at pag-graduate niya ng grade 6 nandoon na sila lahat. Ako na lang mag-isa dito sa Mindoro. O di ba ang saya? Yan na talaga siguro ang aking kapalaran para akong abroad dito sa Mindoro tapos kung magbakasyon ako doon sa Kalinog 2 beses na lang sa isang taon. Yan talaga ang resulta kapag ang naasawa mo ay taga-ibang lugar. May magsasakripisyo talaga sa bandang huli pero hindi ko naman akalain na ako pala yun. Hindi naman kasi pwede na dito kami sa Mindoro magsama-sama kasi dito sa lugar ko ako lang ang may trabaho, yung asawa ko wala. So napaka-short kami, kumbaga ay short lagi kami dahil ako lang ang may trabaho, siya wala. Ay ngayon, nung nalipat siya doon sa Kalinog, ay maganda naman dahil sa kanyang talent at skills ay pwede siyang makapag-sideline doon. Bahala siya kung anong sideline niya gagawin. Basta matulungan niya ako na buhayin, pakainin itong 4 naming anak. Kaya sa ngayon, tiis-tiis mo ng inyong hayahay. Actually, hindi na nga ako ngayon hayahay dahil sa pagbalik ko dito sa Mindoro, nako po, magabakbak ako ng sideline affiliate sa pagbablog, sa pagbibideo. Ito ngang video na to ay matagal na ito, nung biro mo, nung May 17 pa to, ay ano na ngayon, June. Napag-isip-isip ko nga parang i-upload ko pa baga ito o hindi kasi nga parang outdated na masyado. Pero kapag naalala ko yung pangangailangan namin, naku, sayang pa yung kita. Kaya ang tanging pakiusap ko lamang talaga ay panoorin nyo talaga yung video ko kahit ayaw nyo. Kung ayaw nyo ng boses ko, i-mute nyo. Pero ang alam ko yung boses ko ay kapaki-pakinabang, pwede nyong pantaboy ng masamang espiritu dyan sa bahay ninyo. Malapit na kami mga kahayahay, ilang hakbang na lang, nandito na kami sa Alimawan. Ayun o, sa una nakikita ko na yung aming babaan, ang bahay ni Ate Mary. Nai-imagine ko na yung kumot, yung unan, yung higaan dahil yung energy ko talaga ay very low na talaga. Kailangan ko na talagang mag-rest. Rest and peace. Uy, wag naman. Uy, iba naman yung rest and peace. Gusto ko lang mag-rest ng may peace.
mamahinga ng may kapayapaan. At sa wakas, nandito na nga kami, wala din pinagbago. Noon, na umalis kami at ngayon pag uwi namin, ayan pa rin. Ano ba naman ang ine-expect mong pagbabago? Yung mga politiko nga nangangako ng pagbabago pero hindi naman sila nagbabago. At kung may nagbago man ngayon mga kahayahay, yun ay yung itsura ko at amoy ko. Yun ang nagbago. Biro mo, umalis ako ng fresh, tapos nabulbog sa biyahe. Ayun, pag uwi ko dito, bilasa na. Tapos yung uuwian mong bahay, unggoy na lang ang kulang, jungle na. Wari ko ay isa na namang karumaldumal na pangyayari ang mangyayari pagkatapos kong makapahinga mga kahayahay. Yun ay kung makapahinga pa ako dahil iniwan namin ang bahay na gulo-gulo, malamang ano ba naman ang ine-expect ko, kalinisan, kahibangan lang yun. At sa puntong ito ay lalabas talaga si Celine Dion. All by myself. Hi, wala akong katulong, ako na lang mag-isa, kaya nga all by myself. Paano ko umpisahan yan? Gayong gusto kong magpahinga, sa palagay nyo mga kahayahay, makakapahinga ako ganyan ang paligid ko? Ay, napaka-behave talaga at honest na bahay ito. Kung paano namin iniwan, yun din ang aming nadatnan. Kalat dito, kalat doon. Kasi excited ang lahat. Ultimo yung damit na tutupiin, hindi na natupi. Yan. Parang hindi na nagabatsyag si Yan Berlain din. Berlain din. Yan! Nagkaugot ron. Dito na yan, mama, yan. Bye. Wow, grabe didi na paggoy ako. Paano ka kasi makadidi ng bear brand? Dyan ako, mas gusto yung didi ko. Kaya hindi nataba. Ay, manambok ranan. Hindi siya pala gising. Para bugtaw, hindi man. Pagkadating nga namin mga kahayahay ay nag-update agad ako kay Hani na nandito na kami sa Mindoro sa bahay, na kami ay buhay pa rin at kumpleto. At bago ang lahat talaga, mga imisin, mga kalat, mga linisin, ay unang-una talaga ay makain muna talaga ako at magpahinga, at pagising ko mamaya may panibagong energy ay sisigaw na lang ako ng Darna! At baka sa pagsigaw ko ng Darna ay magsilipad ang lahat ng mga alikabok, mga patay na dahon at lahat ng mga sapot ng gagamba at mga lawa-lawa. At dahil sa pagod at antok ay grabe, kumakain ako, nahuhulog na yung talukap ng aking mata. Antok na ako at gusto ko nang matulog. At ito isa pa, hindi talaga ako makakapahinga ng tahimik na to. Hindi ako makakapag-rest and peace dahil itong mga abangers ng pasalubong, ayan, hindi talaga alis ng bahay, nakatambay. Ultimo pagdating ko dito, biro mo na una bang pumasok dito sa bahay ko. Sige na lang nga, inisip ko baka namimiss lang talaga nila ako kaya hindi talaga sila makapagtiis. Inabangan talaga nila ako. Hindi ko alam kung ako ba talagang namimiss nila o yung dala-dala ko sa bag. At sa puntong ito, ako muna yung mamahinga mga kahayahay. Kaya see you sa next video. Maraming salamat. Thanks for watching.